sa batas ng soberenya, sa batas ng kalangitan, at ng underworld. Iyan ang Lemuria. Because this is a special edition with our Maharlika United Federation of the Global Family, OFW. So dito, tinatawagan ko ang unified group ng ating pamilya sa iba't ibang bayan, kasama na ang Southern Macdum at ang ating mga pinagkatiwalaan para sa unification process ng ating pag-uwi. Take note sa pag-uwi. Magandang araw sa inyo lahat, sa mga nakikinig at sa mga makakakita ng aking bagong tuklas na ito. Nais ko lang pong i-share sa inyo itong aking mga nababasa, nakikita, napapakinggan na mga bagong anyo ng ating lipunan, lalong-lalo na sa ating Pilipinas na minamahal. Yung mga bagong reyno at reyna na bagong tatag sa ating lipunan. Sila na po ba to sa mga propesya ng mga lumalabas na mga sinasabi sa panaginip ng Daniel 7? Ang harlot at ang sungay, maliit na sungay, na di umano sa Daniel ay harian sa ating lipunan. So, ano po ba yung pinagsasasabi nitong hari at reyna na ito? Sabi nila, buhay na buhay daw si Jose Rizal. Buhay nga ba? Para sa aking pananaw, hindi po siya buhay. Matagal na po siyang namatay. Namatay po siya ng 1896. Ay buhay nga ba si Ferdinand Marcos? Ay akin din pong pananaw ay hindi rin buhay dahil siya ay inilibing ng sarili niyang mga anak at asawa. So, ang sabi ng reynang ito, siya rin ang queen of the world. Siya rin daw ang napili na claimant ni Jose Rizal, ni President Marcos Sr. at siya rin ang nagmamay-ari ng buong mundo at ng buong Pilipinas. Siya rin ang ultimate ruling power at may karapatan na magbigay ng kaparusahan. Well, ano daw po ba yung babalik tayo sa Daniel 7. Yung Daniel 7, ang reyna na nakasakay sa beast. Yung beast na yon may 7 sungay. Yung 7 sungay na yon, yun yung mga harian di umano. Pero yun yung hari ng mga unang panahon. Pero sa atin sa Pilipinas, ito na yung hari na kanilang ipinoclaim. Yung kanyang mga pinagsasabi, siya din daw ay apo ng Lemuria. Ngayon, ang sabi ng Daniel, saan daw nagmumula ang Antichrist? So, sa katubigan. Saan ka sa katubigan? Ay di ba yung sinasabi niyang Lemuria at saka yung ligwasan Mars? Yun. Ngayon, siya ba ay yun yung sungay na napaka mayabang at napaka matapang kung magsalita, na siya na talaga ang ultimatum na isang reyna na maghahari ng kamunduhan. Ay ito'y aking mga nakikita at sa pakiwari ko ay may kamalian. Ganon po sa inyong lahat na makikita ito at makikinig. Ito'y sa akin lang po. Ako'y hindi pipilitin na kayo'y maniniwala, pero alam ninyo, magbasa na lang po kayo ng Daniel at hanapin ninyo ang little horn na tumubo sa beast sa gitna ng 7 hari na pinoproclaim. Mamaya sasabihin ko rin po sa inyo kung sino-sino bagay yung
maaaring antichrist na yan at talagang nakakapangilabot kung maniniwala kayo sa taong ito ay hindi ako ang magliligtas sa inyong mga soul. Kayo rin po ang magliligtas sa inyong soul kasi kayo ang may-ari ng inyong kaluluwang iyan. Napakamasarap pong magsalita at napakamakinggan niyang magsalita ang isang harlot, isang sungay ng beast sa Revelation, sa Daniel 7. Inilagay ko na rin po dito yung mga chapter and revelation. Bahala na kayong hanapin yun. Kitahin ninyo, kayo na rin ang maghanap ng katotohanan. Huwag na kayong maniwala sa mga sinasabi ng sungay ng lipunan na ito, sapagkat itong sungay na ito ang maglalaglag sa inyo sa kadiliman, kasi abyss po siya, yung antichrist na dumadating sa ating lipunan. Ano bang nangyayari ngayon dyan sa atin sa Pilipinas? Yung naghari-harian yung agila na sinasabi na Senior Agila, anong ginawa nila? Sa Socorro, may pagkakaiba ba? Sila ay mga bagong tubo na sungay sa beast ng Revelation Daniel 7. Sa aking mga sinabi dito, hindi ko salita yang mga mapapakinggan ninyo, kundi salita ultimo ng babaeng nakasakay sa beast at ang isang tumubong sungay na napakamayabang kung magsalita. Pakikinggan niyo po yun at diyan na lang kayo magbase kung siya na nga ba ang yung dineclare niyang siya ang reyna, dineclare nilang sila yung king. Daniel 7 po, basahin ninyo, isa-isahin ninyo at ikumpara ninyo ang babaeng iyan, kung siya yung harlot, kung siya yung sungay na tumutubo sa beast na yan. Kasi talaga pong ano yan, na biblical na po yata talaga. So, tingnan po natin at pakikinggan. Live from the land of our forefathers. This is Queen Helen of Durajam, Elizabeth III. September 7, 2023. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid natin nag-aantay. Sa araw na ito, tayo ay nagbigay ng Special Order 01 sa ngalan ng ating Union of Royal Philippines Against Police Suppression or PAPO, designated to implement, to spread the good news, and to do our implementation process. This is addressed to the Latin 2023 leaders through Dr. Paduka Odilon-Buga, Secretariat, Marcolinda Board, Native Council Office, KMC 27th floor, Ortigas Center, Mandaluyong City, from Her Majesty Queen Maria Helen Jose Milan bin Baginda Ali of Durajam, Elizabeth III, and His Majesty King Muhammad Gamal Mamayasan of Durajam, Shariful Sultan Gamar bin Abdul Ghaffar Jamal Kiram III, regarding the September 16, 2023 return of power and authority to the King of the Pearl of the Orient Seas and President of the Federal Republic of the Philippines Islands. Date September 7, 2023. Special Order 01 of the Magdalena 2023 to reinstall, and returning to power and authority to His Majesty King Ferdinand de Julian Marcos, aka Rogelio Madrid Abron, in September 16, 2023, by virtue of the predecessor
moment as I implemented the Golden Age. Therefore today, September 7 Magno. Ito sa taas, ito sa baba, ito sa akin kanan, ito sa akin kaliwa, at bilang isang queen, the axis of power of the universal magnum, of the queen of the global earth. Bukas, sa panahonan at ang feast day ng kapanganakan ng ating mahal na ina. Ipinagsama-sama natin muli ang kapangyarihan ng Sacred Family, the Sagrada Familia, the Father, the Mother, the Son, and the Daughter. Tayo po, in 2023, we opened the gates of the treasure chest for all the people that will benefit the mission of the new generation. Maraming ng Lolo Rizal. Makita ninyo, malaki ang ating ginawa sa ngalan ng Encantado, sa ngalan ng Enchanted Kingdom. Talagang sumuporta lang ang mga lolo at lola sa kabukiran, sa kapatagan, sa katubigan. Ito yung hindi nila nakita sa atin kasi nakatutok lang sila sa physical, the color of the money. Yan lang ang gusto nila. Prepared to fix the global crisis, to fix the climate change, to fix itong ating tinatawag na global health crisis na programa ng kabal ng Illuminati. Lahat ito sinabi ko na sa inyo noon. There is only one queen that is willing to sacrifice more for the sake of humanity. At ito na po yun, pakinggan natin, pakinggan ninyo. Ang pinasasamba sa atin, ang kanyang ipinagbubunyi, ay sa ngalan ng Encantado at Enchanted Kingdom. At ang mga taong hindi mo nakikita sa ilalim at sa yung mga nilikha na nanonood sa ilalim. Oh, ay di po ba't yan ay hindi ang may lalang na Diyos na iisa ang kanyang pinasasamba sa atin? Ang pinasasamba niya ay ang mga engkanto. Ayan, narinig nyo na po, di ba? In-announce niya na siya ang Queen of the Universal Magnum. At in-announce din niya ang pagbabalik ni Jose Rizal, ni Ferdinand Marcos, alias Rogelio Madrid Abram. Naging taong muli yung mga dati nang namatay. At kanya rin ipinapangako na buksan ang mga treasure chest. Ano pa po yan? Yung mga sinasabing mga hidden wealth. At pinagsama-sama na din niya daw yung Sacred Family. Sa halip na 3, naging 4. At yun na nga po yung sinasabi ko sa inyo, na sinasabi niya yung the Father, the Mother, the Son, at siya na po yung the Daughter. Siya yung pang-4 sa Sacred Family. Ipinagbubunyi din niya yung mga engkanto, na yung engkantong yon yung galing sa ligwasan Mars, galing sa katubigan, galing sa kapatagan, sa kalupaan, pero ang mas makikita po natin, binanggit niya ang katubigan. Saan po galing yung the beast? It's coming from the water. The water which is ligwasan Mars. Kung malaala po natin, sinasabi din niya yan, siya ay ipinanganak sa ligwasan Mars. Ngayon, sino po siya? Kayo na rin ang mga humatos sa mga ganyan. Akin lang hinihimay kung ano talaga ang kanyang sinasabi.
Sinasabi niya, siya lang daw ang iisang queen na makakapag-ayos ng lahat ng problema ng mundo at ng buong Pilipinas. Abay sa akin po, parang hindi po ako maniniwala. Pero bahala na po kayo dyan. Kasi kayo naman, may sarili kayong kaisipan, may sarili kayong paniniwala. At kung inyong paniniwalaan siya, ay di kayo rin ang bahala. Ay sa akin, hindi ako naniniwala. Pero sa akin yon. Ito'y aking opinion na maaaring gusto ko rin namang i-share sa inyo. Baka naman magkaroon kayo ng kaliwanagan. Baka maaaring makatulong naman ako kung kayo'y nalalabuan. So, bahala na po kayo. Hindi ko makukuha ang inyong nasasaloob ukol dyan. Ang sa akin lang, ipinadinig ko sa inyo, ipinakita ko sa inyo kung ano ang anyo ng inyong pinaniniwalaan. Kung kayo naniniwala sa kanya, so be it. Ay, hindi ko kayo pipiliting maniwala. Pero pakinggan ninyo, namnamin ninyo kung ano yung sinasabi niya. Daniel 7. May mga chapter na po yan. Bahala na kayo. Yun ang coming of Antichrist na galing sa katubigan. Katubigan na sinasabi niyang ligwasan Mars. Ayan, bahala na po kayo dyan kung anong inyong masasabi. Sa akin ay kuro-kuro ko, opinion ko. Salamat po. Hanggang sa muli ulit.